Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 10 kabanata ng Aklat ng Mga Hukom. At dito po ay ating masasaksihan sina Tola at Jair ang mga hukom na ginamit ng Panginoon sa panahong ito. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, muli kami lumalapit at nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat salitang aming mapagninilayan upang maging kalakasan ng aming spiritual na buhay. Na sa ganun, Panginoon, mas maging malawak at malalim ang aming pangunawa patungkol po sa inyong mga salita. Sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1, sabi po dito, pagkamatay ni Abimelech, si Tola na anak ni Puwa at apo ni Dodo, buhat sa lipi ni Isakar, ang nagligtas sa Israel sa pagkaalipin. Tumira siya sa Samir, sa kaburulan ng Ephraim. 23 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel, at nang mamatay ay inilibing sa Samir. Dito po makikita natin, tumindig si Tola upang iligtas ang Israel. Ang kahulugan po ng pangalang Tola ay ang ibig sabihin ay ang uod or worm sa Ingles. Sa kultura po ng Biblia, ang uod o ang worm ay simbolo ng kababaan, kahinaan, or pagiging maliit sa paningin ng tao. Dito makikita po natin na minsan ginagamit ng Diyos ang mga taong tila maliit sa paningin ng karamihan para magdala ng kaligtasan. At makikita din natin itong worm or uod ay isang prophetic picture ng humility. Even po sa Psalms 22 verse 6 makikita natin doon ang sabi, ako'y isang uod at hindi tao. Kumbaga po figurative po ang verse na to na nagpapakita ng kababaan ng isang tao. Makikita din po natin na hindi kailangan na maging makapangyarihan ka para magamit ka ng Panginoon. Hindi kailangan sobrang galing mo or sobrang madami kang resources. Ang mahalaga po talaga sa paglilingkod ay ang pagiging available, at ang pagiging mapagpakumbaba. Kasi dyan po talaga nalulugod ang ating Panginoon. Verse 3, sabi po dito, ang pumalit kay Tola ay si Jair na taga Gilead, at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel ng 22 taon. 3. Ang pumalit kay Tola ay si Jair na taga Gilead, at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel ng 22 taon. 30 ang kanyang anak at may kanya-kanyang asno. Sa Gilead ay may 30 lungsod na ang tawag ay mga nayon ni Jair. Namatay siya at inilibing sa Kamon. Dito po makikita natin si Jair ang sumunod kay Tola. At dito makikita natin napakadaming pagkakakilanlan, madaming description na ibinigay sa kanya. Una ay mayroon siyang 30 anak na lalaki. Sa Biblia po ang number 30 ay simbolo, may kanya-kanyang simbolo or kahulugan. Kagaya po ng ang 30 ay nagsisimbolo ng maturity or readiness sa kanyang responsibility. Kaya kung mapapansin natin, si David ay nagsimulang maging hari nang siya po ay 30 taon. Makibasa natin yan sa 2 Samuel chapter 5 verse 4. And then makikita rin natin si Jesus, nag-start din siya ng kanyang ministry nang siya ay 30 years old, na mababasa din po natin sa Luke chapter 3 verse 23. Ang lumang tipan ay nagpapakita na yung 30 taon ng isang tao, kung saan ay ang mga Levita ay nagsimulang maglingkod sa templo, sa verse 4 verse 3. Kaya naman ang simbolo po ng 30 ay authority and readiness. Yan. Pero bakit 30 anak? Ano ang connection nito sa panahon ng Judges? Yung maraming anak po sa panahon ng Judges ay simbolo ng kapangyarihan at impluwensya, Ibig sabihin, si Jair ay isa siyang mayaman at politically connected, sa panahon niya. Ibig sabihin, marami po siyang connection. Makikita rin natin yung 30 asno. Yung pagsakay sa asno ng mga panahon na yon ay simbolo ng
leadership at kapayapaan, no? Hindi ito pangkaraniwang hayop ng mahirap. Ano po, kagaya ni Absalom, no? May sarili siyang asno bilang simbolo ng royal identity. Si Jesus, nang pumasok po siya ng Jerusalem, nakasakay siya sa asno na nagpapahiwatig or nagpapakita na siya yung peaceful king. Ano po? Siya yung Prince of Peace talaga, no? So, ibig sabihin, ang pamilya po ni Jair ay nasa posisyon ng makapangyarihan, ano po? May authority sila, ano po? May 30 lungsod din na kung saan ay simbolo ng territory at dominion, ano po? Yung 30 lungsod ay nagpapakita ng malawak na impluensya, ano po? Ngunit makikita natin dito po sa kabila ng napakadaming description, no, pagdating po sa buhay ni Jair, ano po, makikita natin dito na hindi ito susi o hindi ito ang requirements para magkaroon ng spiritual revival sa kanyang panahon. Ano po, maaaring may political success pero wala namang spiritual transformation sa kanyang pamamahala. Kaya alam niyo po ang panganib ng sobrang sagana or sobrang lakas, ano po, yung merong prosperity pero walang revival, ano po. Kaya kung mapapansin po natin yung dalawang hukom na si Tola at si Jair, marami silang mga pagkakaiba, ano po. Yung kay Tola, napakatahimik, no, ng kanyang buhay, yung description ng kanyang buhay, no. Samantalang kay Jair, talagang napaka-specific po. Marami tayong natutunan sa kanyang panahon, kung saan meron siyang 30 anak, may 30 lungsod, at meron 30 asno, ano po. Tapos makikita din natin sa panahon po ni Tola, walang binanggit sa kanya na kayamanan, no? Unlike dito kay Jair. Si Tola po napakasimple lang, samantalang si Jair naman ay napaka-influential. Ano po? Ngunit, pagkatapos nila ay bumagsak muli ang Israel at ang mga ito ay nagpatuloy sa kasalanan. Ano po? Hindi ibig sabihin na yung external stability, no, ay hindi po nagkakahulugan na meron ding internal faithfulness. Ano po, kadalasan ay hindi po natin ito makikita, lalo na sa story na to, ano po, kung saan ay hindi garantiya yung posisyon, yung influence, at saka yung kasikatan ng isang taong namumuno para magkaroon po ng maayos na pamamahala. Verse 6, sabi po dito, ay ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh sapagkat sila ay sumamba sa mga Baal at sa mga Astaroth, mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Aram, Sidon, Moab, Amnon at Filisteo. Ayan, makikita natin hindi lang si Baal kundi maraming Diyos mula sa iba't ibang bansa, no? Bakit nga ba? Napakaraming Diyos ang sinamba ng mga Israelita. No, ito po yung tinatawag na spiritual pluralism. Ano po? Para ngayon, maririnig natin, pwede naman lahat, no? Or halo-halo yung faith, or pwede naman na konting Diyos or konting mundo. Ganyan, ano po, ang mga kaisipan, no? Pero ang problema, kapag maraming sinasamba, walang tunay na lordship. Ano? Kasi kapag lordship, dapat siya lang, no? Kung totoo, si Lord, yung Lord mo sa buhay mo, wala nang iba. Verse 7, dahil dito nagalit sa kanila si Yahweh at hinayaan silang masakop ng mga Amonita at mga Filisteo, at sa loob ng 18 taon pinahirapan sila ng mga ito sa Gilead sa silangan ng ilog Jordan. Sinalakay rin ng mga Amonita ang mga nasa ibayo ng ilog Jordan, ang mga lipi ni na Juda, Benjamin at Ephraim, kaya't lubhang nahirapan ang Israel. Dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, nagkasala kami sa inyo sapagkat tumalikod kami sa aming Diyos at sumamba sa mga Baal. Ang sagot sa kanila ni Yahweh, nang kayo'y pahirapan ng mga Ehipsyo, Amoreo, Amonita, Filisteo, Sidoneo, Amalikita at mga Maonita, humingi kayo ng saklolo sa akin at iniligtas ko naman kayo. Ngunit pinalikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan.
Dito sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi ko na kayo ililigtas. Ibig sabihin ba, wala na siyang awa sa mga ito? No. Kundi, makikita natin dito na sa sinabi ng Panginoon dito, gustong makita ng Diyos kung gaano ba kasincere, no, ang mga Israelita sa paghingi ng tawad sa Kanya. At makikita rin na ito rin ay imbitasyon sa kanila para sila ay tunay na magsisi sa kanilang mga kasalanan. No? Kaya naman, dito sa verse 16, makikita natin, ng araw na iyon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh, kaya nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Tandaan natin, hindi sapat yung emosyonal na pag-iyak. Kailangan may pagbabago ng direksyon. Kailangan may pagbabago ng pag-iisip. Kasi talaga makikita natin dito na hindi sapat no yung external na actions natin, kasi si Lord nababasa niya even yung ating heart. At ang patunay na ang puso at kaisipan natin ay nagbago kung ang ating mga masasamang gawa ay atin pong tinalikuran. Kaya naman talaga makikita natin dito again, no, yung pag-aaral natin dito sa Kabanata 10, napakarami ng ating matututunan. May ang prosperity ay maaaring blessing, pero maaari din naman siyang maging distraction, no? And ang tunay na revival ay hindi nasusukat sa dami ng iyong koneksyon, ng iyong anak, ng yung mga resources mo, yung kayamanan mo, kundi sa dami pa rin ng pusong tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kaya naman po, dito makikita natin na napakabuti ng Panginoon, kasi kung dumadanas tayo ng kakulangan sa buhay, ibig sabihin na isang Diyos talaga na makita na tayo po ay tumatawag at nananampalataya sa Kanya. Sana po ay may natutunan tayo. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, at tayong kay Jesus lamang ang papuri.